Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po? Okay naman tayo, Jeriel. Okay, praise God po. So, maraming salamat po sa inyo pong mensahe sa amin ngayong araw po na ito. So, handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Game na. Okay, sige po. Para po sa ating unang katanungan, ano po ba ang dapat namin maging pananaw sa mga pagkakataon po na napapaisip kami kung bakit tila pinagpapala po yung mga masasamang tao sa mundo? Una sa lahat, no, kailangan nating itama yung ating perspective eh. At yung talagang pinaka nagdala nung pagbabago ng perspective sa buhay ni Asaph na sumulat ng Psalm 73 ay nung pumasok siya sa presensya ng Panginoon para i-worship siya sa kabila nung kanyang mga pinagdaraanan. So yun po yung pinakamahalaga. Pipiliin natin na lumapit sa Panginoon sa kabila ho nung ating mga nararamdamang parang walang hustisya yata ito, parang unfair yata ito. Bakit yung mga masasama pa yung nabibless? Lumapit ho tayo kay Lord kasi siyang magtatama doon sa ating pag-iisip. At makikita natin na katulad nung nakita ni Asaph, hindi sa buhay na ito sinusukat ang blessing. Dahil marami pong blessing dito sa mundong ito na akala natin blessing, iiwan mo rin. Pero ang tunay na blessing ay yung saan tayo pupunta pag tayo po ay natapos na yung buhay dito sa mundo. At sana, doon tayo pupunta sa piling ni Lord at hindi doon sa wala siya. Maraming salamat po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, sa gitna po ng kaguluhan at katiwalian sa lipunan, ano po ba ang mga praktikal na paraan na maaari nating gawin upang tulad kay Asaph po ay matagpuan din natin ang kapayapaan po sa presensya ng Diyos? Yung paglapit natin sa presensya ng Panginoon ang magpapaalala sa atin ng mga pangako na binigay niya. At doon sa sitwasyon na ginawa ni Asaph, yung kanyang mga pinanghawakang pangako ay naging sapat. Sa kabila nung circumstance, titignan mo, hindi naman nagbago yung kwento eh. Masaya pa rin yung masasama at nagdurusa pa rin siya. Pero nagbago yung puso niya. Yun po yung dapat nating practical na gawin. Kapag ho tayo ay nararanasan natin ito, lalapit tayo kay Lord at sasabihin natin, will you give me the peace that passeth all understanding? Yung kapayapaan sa puso na hindi nanggagaling sa circumstance, kundi nanggagaling sa presensya ni Lord at sa pangako niya sa atin. Talagang change of perspective and change of heart po talaga. No? Para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, paano po ba natin mauunawaan ang tunay na kahulugan po ng tagumpay at kasaganaan ayon po sa pananaw ng Diyos sa gitna ng makamundong pamumuhay po natin ngayon? Napakadali para sa atin na sukatin ang tagumpay base sa nakikita natin sa mundo. At dapat yakapin po natin yung tamang perspective. At ano yun? Na ang tunay na tagumpay po ay hindi nasusukat sa kayamanan at hindi nasusukat sa kasikatan. Ang tunay pong tagumpay ay nasusukat sa kung tayo po ay naglilingkod at nabubuhay sa purpose na binigay sa atin ni God. Because at the end of this life, ang gusto ho nating marinig pagkaharap na natin ng ating Creator ay sasabihin niya sa ating, well done, good and faithful servant. So habang hinihintay natin ang araw na yon, paglingkuran natin siya at itodo natin yung ating paglilingkod para sa kanya sa kabila ng mga unfair na nakikita natin sa ating paligid. Itatama ni Lord yan one day, kumapit tayo and let's continue to be faithful. Yes, maraming salamat po, Pastor, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo simula ngayong araw na to hanggang sa May 12, 2025 para po sa ating 12 Days of Prayer for a God-Honoring Election. May mga specific prayer points po kaming ibabahagi sa pamamagitan ng mga social media channels ng CCF upang malaman po natin ang mga ipagdarasal natin ukol sa papalapit na halalan. Tayo'y magkaisa sa panalangin para sa kinabukasan ng ating bansa. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.